Binasag ng kataksilan ang lahat. Habang basang-basa si Tala, sa ulan bitbit ang mainit na sabaw, nagpapakasarap ang kanyang asawa sa kama kasama ang babaeng tinuring niyang nakababatang kapatid. Kailangan ng lalaki ng lambing, hindi ng atim. Malamig at mapanguyam na sabi ng kanyang biyenan. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha at ikinulong ang puso sa yelo. Sapat na ang pagiging martir. Oras na para bawiin ang bawat sentimong ninakaw nila. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Hindi mo ba maintindihan, Milagros? Ang isang lalaki ay hindi naghahanap ng asawang parang kalkulador ang utak at palaging pagod mula sa resort. Ang kailangan ni Renzo ay lambing, yung babaeng marunong magparamdam sa kanya na siya ang hari, hindi yung babaeng puro pera at trabaho lang ang alam pag-usapan. Ang boses ni Doña Milagros ay bumaon sa pandinig ni Tala, kasing talim ng mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Tala sa madilim na pasilyo ng bahay ng kanyang biyenan. Basang-basa ang kanyang uniforme mula sa malakas na ulan sa labas. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lalagyan ng mainit na supas at mga gamot na binili niya matapos ang 10 oras na shift sa trabaho. Nagmamadali siyang pumunta rito dahil sa tawag ni Doña Milagros na nagsasabing masama ang pakiramdam nito at walang mag-aalaga sa kanya. Ang init ng supas na tumatagos sa plastik ay kabaliktaran ng panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang buong katawan. Dahan-dahang humakbang si Tala patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Doon, sa silid na dati ay itinuturing niyang santuwaryo ng kanilang pagsasama ni Renzo, narinig niya ang isang pamilyar na halakhak. Isang malutong at mapanuring tawa na nagmumula kay Celine, ang babaeng tinawag niyang kaibigan, ang babaeng tinulungan niyang buksan ang sariling salon gamit ang kanyang pinaghirapang ipon. "You're so bad, Renzo. Baka marinig tayo ni Mommy sa baba." Ang malanding boses ni Celine ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng kagalakan na tila walang anumang kasalanang ginagawa. "Don't worry, mahal. Si Mama pa. Siya pa nga ang nagpapasok sa'yo rito habang wala ang dakilang martir kong asawa. Sabi ko naman sa'yo, si Tala ay para lang sa pambayad ng mga utang, pero ikaw ang para sa kaligayahan ko." Sagot ni Renzo na may kasunod na mahinang halinghing ng kasiyahan. Sumilip si Tala sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa namumuong luha, ngunit malinaw pa ring nakita ng kanyang mga mata ang katotohanang dudurog sa kanyang puso. Nakahiga ang dalawa sa kama na siya mismo ang bumili gamit ang kanyang bonus noong nakaraang Pasko. Ang mas masakit, suot ni Celine ang kulay rosas na silk na nightgown na regalo ni Tala sa kanya noong kaarawan nito. Ang bawat haplos ni Renzo sa balat ni Celine ay tila isang malupit na latigo na humahampas sa kaluluwa ni Tala. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Ang lalagyan ng supas ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa makapal na alpombra. Hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit ang mainit na likido ay kumalat sa sahig, gaya ng pagkalat ng lason sa kanyang buong sistema. Pakiramdam ni Tala ay namamanhid ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng masidhing hapdi na tila binubuhusan ng asido ang kanyang mga ugat. Tahimik siyang tumalikod at bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang anino na nawawala sa dilim. Sa sala, nakita niya si Doña Milagros na komportableng nakaupo sa sopa habang humihigop ng tsa. Ang mga mata nito ay nakatuon sa telebisyon na tila walang anumang nangyayari sa itaas. Nang mapansin siya nito, hindi man lang ito nagpakita ng pagkagulat o pagsisisi. Sa halip, isang malamig na tingin ang ipinukol nito sa kanya.
Nandyan ka na pala, Tala. Iwan mo na lang ang mga gamot dyan. At sana, sa susunod, huwag ka namang magmukhang basang sisiw pagpunta mo rito. Nakakasira ng mood sa bahay. Ang wika ng matanda bago muling ibalik ang atensyon sa palabas. Lumabas si Tala sa ulan. Hinayaan ang malamig na patak ng tubig na humalo sa kanyang mainit na luha. Pagdating sa kanilang bahay, nagtungo siya sa kanyang opisina at binuksan ang maliit na vault kung saan nakatago ang kanilang mga mahahalagang dokumento. Ang kanyang layunin ay kunin ang kanyang pasaporte at umalis. Ngunit ang kanyang mga daliri ay may nahalatang kakaibang folder sa ilalim ng mga titulo ng lupa. Sa loob ng folder na yon, nakita niya ang ilang mga dokumento mula sa bangko. Mga loan application na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pirma sa ibaba ng bawat pahina. Tala Mercader. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma. Ngunit alam niyang hindi siya ang nagsulat nito. Ang mga kurba ng titik, ang diin ng tinta, lahat ay ginaya. Ngunit may mga maliliit na pagkakamaling tanging siya lang ang makakapansin. Ginamit ni Renzo ang kanyang pangalan upang mangutang ng malaking halaga nang hindi niya nalalaman. Hindi lang siya pinagtaksilan sa pag-ibig. Ninakawan din siya ng kanyang kinabukasan ng mismong taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang kanyang panlulumo ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na puot. Isang matalas na determinasyon ang gumuhit sa kanyang muka habang tinititigan ng pekeng pirma sa papel. Naupo siya sa harap ng kanyang salamin. Kinuha ang isang lipstick na kulay matingkad na pula. Isang kulay na ayaw ni Renzo dahil masyado raw itong matapang para sa isang masunuring asawa. Maingat niyang kinulayan ang kanyang mga labi. Ang bawat pahid ay tila isang panata ng pagbangon. Tiningnan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay wala nang iniwan, kundi ang matigas na yelo ng paghihiganti. Gaano pa karaming kasinungalingan ang nakatago sa ilalim ng mga ngiti ng pamilyang ito. Hanggang kailan niya kayang panatilihin ang maskara ng isang tapat na asawa bago niya tuluyang sunugin ang lahat ng kanilang tinatampok na karangyaan. Ang bawat paghiwa ni Tala sa bawang at sibuyas ay tila paghiwa sa sarili niyang mga alaala. Isang masakit na ritual na kailangan niyang gawin upang mapanatili ang maskara ng katahimikan. Ang amoy ng sinangag at mainit na kape ay unti-unting pumuno sa kusina. Isang pamilyar at nakakaaliw na bango na sa mga sandaling iyon ay tila lason sa kanyang pangamoy. Hindi siya natulog sa buong magdamag. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Pinapatakbo ng isang malamig at kalkuladong plano na ngayon pa lamang nagsisimulang mabuo. Narinig niya ang marahang hakbang mula sa hagdan. Isang tunog na dati ay nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso sa pananabik. Ngunit ngayon ay nagpapasinghap sa kanya ng hangin dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ikunukubli. Pumasok si Renzo sa kusina. Maaliwalas ang muka at tila walang anumang bakas ng kataksilang ginawa kagabi. Lumapit ito sa kanya at yumakap mula sa likuran. Isang pagkilos na nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Tala na tila may malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat. "Good morning, mahal. Ang bango naman ng niluluto mo, kaya talaga mahal na mahal kita. Napakamaalaga mo." Ang bulong ni Renzo bago nag-iwan ng isang mahinang dampi ng labi sa kanyang noo. Pilit na iginuhit ni Tala ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi, bagamat ang kanyang kalamnan sa muka ay tila naninigas sa hirap. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, ngunit siya palang kukuha ng lahat mula sa kanya. "Siyempre naman, mahal. Alam ko namang pagod ka sa trabaho, kaya gusto kong simulan mo ang araw mo ng maayos." Ang tugon ni Tala sa wikang Taglish. Ang boses niya ay nanatiling malumanay at walang bahid ng pagdududa. Pumasok din sa kusina si Doña Milagros, suot ang kanyang mamahaling robe na binili rin ni Tala
para sa kanya. Naupo ang matanda sa kabisera ng mesa na tila isang reyna na naghihintay na pagsilbihan. Mabuti naman at naisipan mong magluto ng masarap, Tala. Hindi gaya kagabi na parang wala ka sa sarili mo. By the way, yung gamot na dinala mo, hindi ko masyadong nagustuhan ang tatak. Sa susunod yung imported ang bilhin mo. Ang reklamo ng matanda habang binubuklat ang dyaryo. Hindi pa natatapos ang kanilang agahan nang marinig ang tunog ng doorbell. Bumukas ang pinto at pumasok si Celine. Suot ang isang simpleng bestida na nagmumukha siyang napaka-inosente at maamo. Good morning, Ate Tala. Hi, Tita Milagros, Renzo. Napadaan lang ako kasi may dala akong prutas para kay tita. Narinig ko kasing masama ang pakiramdam niya kagabi. Ang masayang bati ni Celine, ang kanyang mga mata, ay saglit na dumapo kay Renzo nang may lihim na kahulugan bago bumaling kay Tala. Sakto ang dating mo, Celine. Maupo ka at sumabay sa amin. Ang paanyaya ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang beses. Pinanood ni Tala kung paano asikasuhin ni Renzo si Celine, ang pag-abot ng platito, ang pagbuhos ng tubig, mga maliliit na bagay na dati ay hindi niya binibigyang pansin, ngunit ngayon ay nagsisigaw ng katotohanan. Habang kumakain, uminom si Tala ng kape at tila kaswal na nagbukas ng isang paksa. Renzo, ma, iniisip ko nga pala na baka kailangan nating dagdagan ang investment natin sa negosyo. May nakuha kasi akong malaking komisyon sa resort at balak ko sanang gamitin iyon para palaguin pa ang salon ni Celine o kaya ay ibigay sa iyo, Renzo, para sa bago mong proyekto. Nakita ni Tala kung paano kuminang ang mga mata ng tatlo. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanilang mga mukha. Talaga, Ate Tala? Wow, ang bait mo talaga. Sobrang makakatulong yan sa branch na plano kong buksan. Ang mabilis na sagot ni Celine, halos mabulunan sa tuwa. Si Doña Milagros naman ay tumango-tango ng may pagsang-ayon habang si Renzo ay hinawakan ng kamay ni Tala sa ibabaw ng mesa. Nang matapos ang agahan at makaalis na ang mga linta sa kusina, naiwan si Tala na nag-iisa. Agad siyang nagtungo sa lababo at binuksan ang gripo. Kumuha siya ng maraming sabon at madiing kinuskos ang kanyang noo doon sa bahaging hinalikan ni Renzo. Kinuskos niya ito hanggang sa mamula ang kanyang balat at makaramdam ng hapdi. Tila ba nais niyang alisin ang bawat bakas ng kanyang asawa sa kanyang katawan. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay puno ng puot. Ang kanyang paghinga ay bumibilis habang tinititigan ng sarili sa refleksyon ng tubig. Naglakad siya patungo sa kanyang silid at siniguro na nakakunsi ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at puno ng babala. Tala, naripaso ko na ang mga dokumentong ipinadala mo kagabi sa email. Malaking problema ito. Ang utang na pinirmahan ni Renzo, gamit ang pangalan mo, ay nakatali sa lahat ng assets mo, kasama ang bahay ng mga magulang mo sa probinsya. Kung hindi natin mapapatunayan na hindi ikaw ang pumirma niyan, o kung hindi aaminin ni Renzo ang utang, ikaw ang hahabulin ng bangko. Maaari kang makulong, Tala, at mawawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 8 taon. Napatitig si Tala sa bintana, pinapanood ang mga huling patak ng ulan na dumadaloy sa salamin na tila mga luhang hindi na niya magawang ilabas. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumuguhos sa kanya. Nakatayo siya sa gilid ng isang bangin at ang tanging paraan upang hindi siya mahulog ay ang itulak ang mga taong pinakaminahal niya patungo sa kailaliman. Gaano kalayo ang kaya niyang itaya upang mabawi ang kanyang dangal kung ang bawat hakbang niya ay nangangahulugan ng panganib, hindi lang para sa kanyang pera, kundi para sa kanyang kalayaan. Ang bawat mabigat na paghinga ni Doña Milagros ay tila isang dramatikong pagtatanghal
na idinisenyo upang pukawin ang awa at pagkakasala sa puso ng sinumang nakikinig. Nakahiga ang matanda sa kanyang marangyang sofa. Ang isang kamay ay nakadapo sa kanyang dibdib, habang ang isa naman ay tila nangihinang nakalaylay sa gilid. Ang tunog ng kanyang ubo na pilit na pinapalabas na malalim at masakit ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ng bahay. Para kay Tala, ang bawat galaw ng kanyang biyenan ay tila isang pelikulang napanood na niya ng paulit-ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat eksena ay nagdudulot ng kakaibang pait sa kanyang lalamunan. Lumapit si Tala na may dalang baso ng tubig at isang tray ng mga gamot. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, isang pader ng kawalan ng emosyon na pilit niyang itinatayo upang hindi gumuho ang kanyang plano. "Mami, inumin niyo na po ito. Tatawag din po ako ng specialist sa Makati para masuri kayo ng maigi." Ang malumanay na wika ni Tala, bagamat sa loob niya ay nais niyang isigaw ang lahat ng katotohanang natuklasan niya. Hinawakan ni Doña Milagros ang kamay ni Tala ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinatutulo ang luha ng pagmamakaawa. "Tala anak, alam mo naman na mahina na ang puso ko. Ang tanging nagpapanatili sa akin dito ay ang kaginhawaan na ibinibigay ninyo ni Renzo. Utang ko sa iyo ang buhay ko, pero sana intindihin mo rin ang asawa mo. Huwag mo siyang masyadong higpitan sa pera. Ang lalaki, kapag nasasakal sa responsibilidad, naghahanap ng ibang mapaghihingahan. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Tala. Ang konsepto ng utang na loob ay ginagamit laban sa kanya upang bigyang matwid ang kataksilan ng kanyang asawa. Kinuha ni Tala ang kanyang checkbook at mabilis na nagsulat ng halagang sapat na upang patahimikin ang matanda sa loob ng ilang linggo. Ang tunog ng pagpunit ng papel mula sa checkbook ay tila isang simbolo ng pagkaputol ng huling hibla ng kanyang paggalang sa babaeng ito. "Ito po ang pambayad sa hospital at sa mga bagong gamot niyo, huwag na po kayong mag-alala." Nang makaalis si Doña Milagros upang magpahinga sa kanyang kwarto, pumasok naman si Celine sa sala. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng masamang balita. Nakasuot ang babae ng isang gintong kwintas na may pendant na diamante na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Hinaplos ni Celine ang kwintas ng may pagmamalaki. Sinisigurado na mapapansin ito ni Tala. "Ang ganda, di ba, Ate Tala? Regalo ito sa akin ni Renzo. Sabi niya, deserve ko raw ang ganitong mga bagay dahil ako lang daw ang nakakaintindi sa kanya kapag pagod na siya sa pressure ng buhay." Ang mapanguyam na wika ni Celine, ang kanyang mga mata ay nanunubok, tila naghihintay na sumabog si Tala sa selos. Lumapit pa ito at bumulong, "Minsan kasi ate, ang asawa, hindi lang pera ang kailangan. Kailangan din nila ng init at lambing na hindi kayang ibigay ng isang babaeng puro trabaho lang ang iniisip." Nanatiling matatag si Tala. Hindi niya hinayaang manginig ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang kwintas. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celine. Isang maliit at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bagay sa iyo ang kwintas na yan, Celine. Bagay na bagay. Ang ginto ay para sa ginto. Pero alam mo naman na sa panahon ngayon, mahirap na makilala kung alin ang tunay at kung alin ang plated lang. At tama ka, kailangan nga ng mga lalaking katulad ni Renzo ng mga babaeng murang mabili. Dahil doon lang nila nararamdaman na may kapangyarihan pa sila." Ang mukha ni Celine ay biglang namutla. Ang kanyang mapanuyang ngawang ngiti ay naglaho at napalitan ng matinding galit. Ngunit bago pa man ito makasagot, tinalikuran na siya ni Tala at naglakad paakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ni Tala sa pasilyo ay tila isang paghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang digmaan. Pumasok siya sa master bedroom at siniguro na walang nakakakita sa kanya.
Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang ilang maliliit na kagamitang elektroniko. Mga kamera na kasing liit lamang ng butones. Maingat niya itong inilagay sa loob ng smoke detector, sa likod ng isang painting at sa gilid ng bookshelf na nakaharap sa kama. Ang bawat munting pulang ilaw na kumikislap sa dilim ng kanyang silid ay tila mga matang magiging saksi sa bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil at bawat mapanirang salita na bibitawan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nakatayo si Tala sa gitna ng dilim, pinagmamasdan ng munting pulang ilaw na patuloy na kumukurap. Ang katahimikan ng gabi ay nababali lamang ng marahang paghampas ng sanga ng puno sa bintana. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bao ay nagsisimula na. Hanggang saan ang kayang ilihim ng mga pader na ito bago tuluyang gumuho ang lahat ng kanilang itinatagong dumi? At kapag bumukas na ang mga mata ng lahat, sino ang tunay na maiiwang nakatayo sa gitna ng mga abo ng kanilang pagkawasak? Ang bawat pirma ni Tala sa mga dokumentong nakalatag sa mesa ng kanyang abogado ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nawawaglit mula sa kanyang mga balikat. Sa loob ng malamig na opisina ni Attorney Santos, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Tala at ang pagkaluskos ng papel sa tuwing inililipat ito ng pahina. Ang bawat kurba ng kanyang pluma ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima, isang tahimik na deklarasyon na hindi na siya muling magpapagamit sa mga taong ang tanging alam ay kumuha ng kumuha hanggang sa wala ng itira. Sigurado ka na ba rito, Tala? Ang tanong ni Attorney Santos, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kapag nailipat na natin ang mga assets mo sa trust fund na ito sa ilalim ng pangalan ng mga magulang mo, hindi na ito madaling mababawi ni Renzo kahit sa korte. Pero ang kailangan nating masiguro ay ang paglilipat ng pananagutan sa mga utang na ginawa niya. Tumitig si Tala sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang hinaharap na malaya sa mga tanikala ng nakaraan. Sigurado na ako, attorney, 8 taon kong ibinigay ang lahat. Ngayon, ititira ko naman ang para sa sarili ko. Handa na rin ang mga papeles na ipapapirma ko sa kanya mamaya. Gagamitin ko ang kasakiman niya laban sa kanya mismo. Nang sumapit ang gabi, ang bahay ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Nakaupo si Renzo sa sala, abala sa kanyang laptop habang humihigop ng mamahaling alak na binili rin ni Tala. Lumapit si Tala na may dalang isang makapal na asul na folder. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking bakas ng pagkapagod at katapatan. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa at hinawakan ng kamay nito, isang pagkilos na nagdulot ng panloob na pagkasuklam, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang plano. Mahal, may magandang balita ako. Ang simula ni Tala sa malambing na tono ng Taglish. Nakausap ko yung contact ko sa bangko. Sabi ko, gusto nating palaguin pa yung business ni Celine. I prepared some documents here para sa isang joint venture. If you sign this, mapapabilis natin ang paglipat ng pondo para sa expansion ng salon niya. This is my surprise for both of you. Dahil alam kong mahalaga sa iyo si Celine bilang kaibigan. Kuminang ang mga mata ni Renzo sa narinig. Ang kislap ng kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang paningin. Hindi na niya nagawang magtanong o basahin ng maigi ang bawat pahina ng dokumento. Para sa kanya, si Tala ay ang asawang sapat ang katalinuhan para kumita ng pera, ngunit sapat ang katangahan para ibigay ang lahat sa kanya. Talaga mahal, you're really the best wife ever. Celine will be so thrilled pag nalaman niya ito. Don't worry, babawi ako sa'yo pag naging successful na ang lahat. Pinanood ni Tala ang bawat dulas ng panulat ni Renzo sa papel. Sa bawat pahina na nilalagdaan nito, ang responsibilidad sa milyon-milyong pisong utang na dati ay nakapangalan kay Tala ay dahan-dahang lumilipat sa balikat ni Renzo. Hindi alam ng lalaki na ang kanyang nilalagdaan ay hindi joint venture, kundi isang affidavit of liability at assumption of debt.
Ang bawat kaskas ng ballpen sa ibabaw ng papel ay tila musika sa pandinig ni Tala. Isang ritmo ng hustisyang siya mismo ang gumagawa. Pagkatapos ng pirmahan, nagpaalam si Tala na matutulog na ng maaga. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad niyang binuksan ang kanyang laptop. Isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox mula sa isang resort sa Siargao. Binasa niya ang nilalaman nito. Dear Miss Mercader, we are pleased to inform you that you have been selected for the position of Financial Director at our luxury resort. Your start date is in 3 weeks. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Mayroon na siyang pupuntahan, isang bagong buhay na naghihintay sa kanya sa kabila ng dagat. Subalit ang kanyang sandali ng kapayapaan ay nabasag ng marinig ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Milagros na may hawak na isang masebong listahan. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at kawalan ng hiya. Itinapon nito ang papel sa ibabaw ng kama ni Tala habang nakapamaywang. Tala, nakapagdesisyon na ako. Sa susunod na buwan ay ang ika-60 kaarawan ko. Gusto ko ng isang malaking selebrasyon sa isang 5-star hotel sa Manila. Iimbitahan natin ang lahat ng kamag-anak natin mula sa probinsya at ang mga dati kong kaibigan sa club. I want a grand banquet, a live orchestra, and I expect you to pay for everything. Huwag mo akong ipapahiya, Tala. This is my diamond year at karapatan kong ipagmalaki ang tagumpay ng anak ko at ang pagkakaroon ko ng mayamang manugang. Napatitig si Tala sa kanyang biyenan. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding pagkamuhing pilit niyang sinusupil. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal ng katotohanan na hanggang sa huling sandali, ang turing nila sa kanya ay isang kaban ng pera na walang hangganan. Tumayo si Tala, tiningnan ng diretso ang mga mata ni Doña Milagros at tumango ng marahan. Sige po, ma. Gagawin natin ang pinaka-engranding party na hindi niyo malilimutan habang buhay. I promise you, everyone will be talking about it for years to come. Nang lumabas ang matanda na may ngiti ng tagumpay, naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Isang malaking selebrasyon sa harap ng lahat ng tao. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang entablado ay inihahanda na at ang mga bida ay kampante sa kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa oras na bumukas ang mga tabing, handa na ba silang harapin ang katotohanang ang kanilang reyna ay isa na palang estranghero sa sarili nilang tahanan? Ang gabi, bago ang ika-60 kaarawan ni Doña Milagros, ay binalot ng isang mabigat at mapanlinlang na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na dilubyo. Sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Tala sa harap ng kanyang laptop. Ang tanging liwanag na nagmumula sa screen ay nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa pagluha, ngunit gising na gising sa katotohanan, ay nakatuon sa mga live feed mula sa mga kamera na kanyang itinago. Ang bawat paggalaw ng mga anino sa screen ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang natitirang pasensya. Marahang bumukas ang pinto ng sala, isang tunog na halos hindi mapansin sa katahimikan ng gabi, at pumasok si Renzo kasama si Celine. Akala nila ay mahimbing ang tulog ni Tala dahil sa gamot na ipinainom nila sa kanya, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang bawat salitang bibitawan nila ay itinatala na ng tadhana. Sigurado ka bang hindi magigising ang asawa mo? Ang mahinang tanong ni Celine habang humahilig sa balikat ni Renzo. Huwag kang mag-alala, mahal. Seryoso ang dosis ng sleeping pills na ibinigay ni Mama sa kanya. Tulog na tulog ang dakilang martir. Ang sagot ni Renzo na may halong pang-uyam. Naupo sila sa sofa at doon ay lumabas din si Doña Milagros mula sa kanyang silid. Ang mukha ay walang bakas ng antok,
kundi puno ng masamang balakin. Kailangang mapirmahan ni Tala ang pagbebenta ng lupain ng mga magulang niya sa probinsya bago matapos ang linggong ito, ang matigas na wika ng matanda. Iyon na lang ang natitirang asset na hindi pa natin nagagalaw. Kapag nakuha na natin ang pera mula roon, maaari na nating bayaran ang mga utang mo, Renzo, at magkakaroon pa tayo ng sapat na pondo para sa expansion ng salon ni Celine. Naramdaman ni Tala ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang bahay sa probinsya, ang tanging alaala ng kanyang mga pumanaw na magulang, ang lugar kung saan siya lumaki na puno ng pagmamahal, ay balak nilang nakawin sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa marahas na panginginig, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa matinding sakit. Pero tita, paano kung makahalata siya? Ang tanong ni Celine na may kasunod na mahinang tawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Milagros. Si Tala, takot iyang mawalan ng pamilya. Sanay na siyang magsakripisyo. Gatasin natin siya hanggang kaya pa nating kumuha. Kapag wala na siyang maibibigay, kapag tuyot na ang kaban niya, doon mo na siya itapon, Renzo. Sa ngayon, hayaan mo muna siyang magbayad para sa party ko bukas. Gusto kong makita ang mukha ng lahat ng mga kaibigan ko kapag ipinakita ko sa kanila kung gaano kayaman ang pamilya natin dahil sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, ang puso ni Tala ay dahan-dahang nagiging yelo. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab ay tuluyan ng naging abo. Maingat niyang pinindot ang save button sa kanyang laptop. Isinasalin ang bawat segundo ng kanilang pagtataksil sa isang maliit na USB drive. Ito ang kanyang bala, ang kanyang sandata na wawasak sa tore ng mga kasinungalingan na itinayo nila sa loob ng 8 taon. Tumayo si Tala at nagtungo sa kanyang cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga pinakaimportanteng dokumento at ilang mahahalagang gamit. Ang lahat ng mga mamahaling damit at alahas na binili niya gamit ang sarili niyang pera ay iniwan niya. Hindi niya kailangan ng mga bagay na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging bilanggo sa bahay na ito. Isang tawag ang ginawa niya sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na naghihintay sa labas ng subdivision. Nasa gate na ang mga gamit ko. Salamat. Bumalik siya sa harap ng salamin. Sa ilalim ng madilim na ilaw, tinitigan niya ang kanyang daliri kung saan nakasuot ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na yon ay tila isang mabisang tanikala na sumakal sa kanyang kaligayahan sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ang balat sa ilalim nito ay may malalim na marka. Isang ukit na hindi agad mawawala. Sumasagisag sa mga taon ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng dressing table, malamig at walang buhay. Hindi siya natulog. Hinintay niya ang pagdating ng madaling araw. Pinapanood ang unti-unting pagpalit ng kulay ng langit mula sa madilim na asul patungo sa maputlang kahel. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala na malapit na ang katapusan. Nang sumapit ang oras ng paghahanda para sa malaking selebrasyon, isinuot ni Tala ang kanyang piniling kasuotan. Isang liyad na gown na kulay pulang-pula, ang kulay ng dugo at apoy, na tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang na anyo. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at muling kinulayan ang kanyang mga labi. Isang huling pahid ng determinasyon. Lumabas siya ng kanyang silid at huminto sa tuktok ng hagdanan. Sa ibaba, maririnig na ang marahang tunog ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga unang panauhin na dumarating. Nakita niya si Renzo at Doña Milagros na nakatayo sa gitna ng sala, nakasuot ng kanilang pinakamagarang anyo, nakangiti sa mga bisita habang suot ang kanilang mga maskara ng kabutihan.
Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Hindi na siya ang Tala na laging yumuyukhod. Hindi na siya ang Tala na laging nagpaparaya. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa bawat baitang ng hagdan, ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng bigat ng 8 taong paghihirap. Ang mga mata ng mga tao sa ibaba ay nagsimulang mapalingon sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng paghanga sa kanyang kagandahan. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng suot ang pulang gown ay hindi dumarating para makiisa sa selebrasyon. Siya ay dumarating para saksihan ang pagguho ng kanilang mundo. Sa bawat sandaling lumilipas, ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya makakatakas, kundi kung handa na ba silang masunog sa apoy na sila rin ang nagmitsa. Ang tunay na palabas ay magsisimula na at ang bida ay hindi na muling lilingon pa sa likuran. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga kristal na chandelier, habang ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng mga imported na pabango ng mga panauhin. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan at bulungan ng mga kagalang-galang na miyembro ng lipunan at mga kamag-anak na galing pa sa malalayong probinsya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Milagros, suot ang isang gown na kulay pilak na kumikinang sa bawat galaw niya, tila isang reyna na nagdiriwang ng kanyang rurok ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Renzo, na bakas ang kagwapuhan sa kanyang itim na tuxedo, at sa kabilang panig naman ay si Celine, na bagaman nakasuot ng simpleng bestida, ay hindi maitatago ang mapanuring tingin sa paligid. Nang lumabas si Tala mula sa gilid ng entablado, suot ang kanyang pulang gown na tila isang naglalagablab na apoy. Pansamantalang huminto ang ingay ng mga kubyertos at baso. Ang lahat ng mata ay natuon sa kanya, sa kanyang kagandahang hindi kailanman nakita ng marami. Isang ganda na may kalakip na panganib at kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob na umalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya. Napakaswerte ko dahil biniyayaan ako ng isang anak na gaya ni Renzo at isang manugang na gaya ni Tala, na bagaman abala sa trabaho, ay laging sinisigurado na maayos ang lahat para sa amin. Sila ang ebidensya na ang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo ay nagbubunga ng kasaganahan. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati. Nakita ni Tala ang pagngiti ni Renzo sa kanya. Isang ngangiting puno ng pagmamalaki dahil sa kaperahang hawak niya sa gabing iyon. Lumapit si Tala sa mikropono. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa ibabaw ng rostrum. Salamat, Ma, sa iyong mga papuri. Ang malumanay na wika ni Tala, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Dahil ang gabing ito ay tungkol sa katotohanan at pagpapahalaga sa pamilya, may inihanda akong isang espesyal na video presentation. Ito ay naglalaman ng mga sandaling hindi nakikita ng marami, mga sandaling nagpapakita kung gaano nga ba katibay ang pundasyon ng pamilya Villafuerte. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Inasahan ng lahat ang mga larawan ng bakasyon at tawanan, ngunit ang bumitad sa screen ay isang malinaw na kuha mula sa loob ng master bedroom. Ang bawat panauhin ay napasinghap nang makita si Renzo at Celine sa gitna ng isang matinding pagtataksil. Hindi pa doon natapos ang lahat. Sumunod ang boses ni Doña Milagros na malinaw na nagsasabing kailangang gatasin si Tala hanggang sa maubos ang pera nito, at ang balak nilang pagnanakaw sa lupain ng mga magulang ni Tala. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Tila bawat tao ay nawala ng kakayahang huminga. Si Doña Milagros ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha na kanina
ay makinang ay biglang naging abo ang kulay. Si Renzo naman ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanunumbok sa galit at hiyang hindi niya mapagtakpan. Tala, ano ang kahulugan nito? Patayin niyo yan! Ang sigaw ni Renzo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kaguluhan. Bakit Renzo? Hindi ba yan ang katotohanang ipinagmamalaki niyo? Ang sagot ni Tala, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa gitna ng bagyong ginawa niya. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado at inilabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang clutch bag. Itinapon niya ito sa paanan ng kanyang asawa. Nailipat ko na ang lahat ng assets ko sa isang trust fund na hindi niyo kailanman mahahawakan at ang utang na pinirmahan mo gamit ang pangalan ko sa dokumentong yan. Malinaw na inaamin mo ang lahat ng pananagutan. Simula sa gabing ito, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang patak ng pawis ko. Tumingin si Tala kay Celine na ngayon ay nanginginig sa takot sa tabi ni Renzo. Ang salon mo? Pinadala ko na ang utos na bawiin ang lahat ng equipment na binili ko. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot nang walang nagpapakain sa'yo. Pagkatapos ay binalingan niya si Doña Milagros na tila lumiit sa kanyang kinatatayuan sa harap ng mapanghusgang tingin ng kanilang mga kamag-anak. Happy birthday, Ma! Iyan ang regalong hinding-hindi niyo malilimutan. Walang lumingon si Tala habang naglalakad palabas ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa isang hatol. Nang marating niya ang kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang balat. Sumakay siya at pinaandar ang makina, palayo sa hotel na naging saksi sa kanyang kamatayan bilang biktima at muling pagsilang bilang isang malayang babae. Subalit nang makarating siya sa airport at maupo sa loob ng eroplano patungong Siargao, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi makontrol. Ang kanyang dibdib ay sumisikip at ang bawat bintana ng eroplano ay tila nagpapakita ng mga anino ng nakaraan na ayaw siyang tantanan. Ang tagumpay ba ng paghihiganti ay sapat na upang patahimikin ang mga boses sa kanyang isipan na nagsasabing siya ay nag-iisa na ngayon. Sa gitna ng dilim sa itaas ng ulap, naramdaman ni Tala ang isang matinding takot na baka ang kalayaang ipinaglaban niya ay isang malawak at mapanglaw na kawalan na hindi niya alam kung paano pupunan. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Siargao ay tila isang banayad na himig na nagtatangkang hilumin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa loob ng ilang linggo, naging tahanan ni Tala ang isang maliit na villa na nakaharap sa malawak na karagatan. Ang bango ng alat ng dagat at ang sariwang hangin ay malayo sa mausok at mapanlinlang na hangin ng Maynila na halos sumakal sa kanyang pagkatao. Bilang bagong financial director ng isang tanyag na resort, ipinakita ni Tala ang kanyang husay at talino. Ngunit sa likod ng bawat matagumpay na budget report at organisadong plano ay ang isang babaeng tila isang porselanang figurin na puno ng mga bitak na pilit lamang pinagdikit ng pandikit. Isang gabi, ang kalangitan ng Siargao ay binalot ng makakapal at maiitim na ulap. Ang bawat dagundong ng langit ay tila isang malakas na babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Tala. Ang marahas na pagbuhos ng ulan sa bubong ng kanyang villa ay muling nagdala sa kanya sa gabing iyon. Ang gabi, kung kailan basang-basa siya sa ulan habang hawak ang supas, ang gabi kung kailan gumuho ang kanyang mundo. Nagsimulang lumamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng husto na tila may isang mabigat na bakal na nakadagan dito na nagpapahirap sa bawat paghigop niya ng hangin. Napasandal siya sa dingding, dahan-dahang napaupo sa sahig ng kanyang hiya at niyakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang buong katawan ay hindi tumitigil sa marahas na panginginig. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sariling kaisipan, isang anino ang huminto
sa tapat ng kanyang bahagyang nakabukas na pinto ng beranda. Si Tiago Sandoval, ang punong arkitekto ng resort, ay katatapos lamang sa kanyang inspeksyon sa mga bagong cottage nang mapansin niya ang nakabukas na pinto at ang anino ng isang babaeng tila naghihirap sa dilim. Hindi siya agad lumapit ng malapit. Hindi siya nagmamadaling pumasok upang hawakan si Tala dahil alam niya ang pakiramdam ng isang taong ang huling kailangan ay ang isang estrangherong biglang mananakop ng kanyang espasyo. Tala, nandito ako. Hindi mo kailangang matakot. Ang malumanay na wika ni Tiago, ang kanyang boses ay may mababa at banayad na tono na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nanatili siyang nakatayo sa isang ligtas na distansya. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang baso ng maligamgam na tubig sa maliit na mesa na malapit kay Tala at kumuha ng isang malambot na tsinitas na chanterelle na kumot mula sa sofa. Ipinatong niya ang kumot sa tabi ni Tala nang hindi dumidikit ang kanyang balat sa balat nito. Huminga ka lang kasabay ko. Bilang tayo. 1, 2, 3. Pinanood ni Tala ang bawat dahan-dahang paghinga ni Tiago. Ang presensya ng lalaki ay hindi mapilit, hindi mapanghuga, at higit sa lahat, hindi ito katulad ng mga taong ang tanging alam ay kumuha mula sa kanya. Unti-unting kumalma ang kanyang sistema. Ang paninigas ng kanyang mga kalamnan ay dahan-dahang lumuwag. Nang tuluyan na siyang makahinga ng maayos, tiningnan niya si Tiago na may halong pasasalamat at pagtataka. Walang sinabi ang arkitekto. Tumango lamang ito ng bahagya at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan ng katahimikang, hindi na nakakatakot, kundi puno na ng proteksyon. Kinabukasan, ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa loob ng silid ni Tala. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay isang puting bulaklak ng kalachuchi na nakapatong sa kanyang bedside table. Sa tabi nito ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na matibay at malinaw. Ligtas ka na dito. Huwag mong kalimutang uminom ng tubig. Isang maliit na kislap ng liwanag ang gumuhit sa puso ni Tala. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Habang ang kapayapaan ay unti-unting nanunumbalik sa Siargao, libu-libong kilometro ang layo sa lungsod ng Maynila. Ang kadiliman ay nagsisimula pa lamang lumamon sa buhay ng mga taong nagtaksil kay Tala. Sa loob ng isang madilim at magulong kwarto, nagmamadaling nag-eempake si Celine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisiksik ang ilang natitirang piraso ng kanyang mga gamit sa isang maleta. Ang salon na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay isa na ngayong bakanteng bodega matapos hatakin ng mga tauhan ni Tala ang lahat ng kagamitan. Napatigil si Celine nang marinig niya ang malalakas at marahas na pagpalo sa kanilang pintuan sa labas. Ang mga boses ng mga lalaking naghahanap ng pambayad sa utang ni Renzo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng pagbabanta at galit. Sa kabilang kwarto, maririnig ang mahinang iyak ni Doña Milagros na tila isang batang nawawala, habang si Renzo ay nakaupo sa sahig, nakatulala sa mga bayarin na hindi na niya kayang bayaran. Sa gitna ng kaguluhang iyon, napatitig si Celine sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Napagtanto niya na ang buhay na ninakaw niya mula kay Tala ay isang sumpa na ngayon ay unti-unting sumasakal sa kanya. Hanggang kailan siya makakatakbo mula sa anino ng kanyang sariling mga kasalanan bago siya tuluyang abutan ng hustisyang walang awa. Ang karma ay hindi laging dumarating na parang isang mabilis na kidlat sa gitna ng tanghali. Madalas ay dahan-dahan itong gumagapang na parang isang malapot na dilim na unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng iyong buhay hanggang sa wala nang itira, kundi ang lamig ng pagsisisi. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Maynila,
Ang salon na dati ay ipinagmamalaki ni Celine bilang simbolo ng kanyang tagumpay ay isa na ngayong eksena ng pagkawasak. Ang mga salamin na dati ay nagpapatala sa kanyang kagandahan ay tinanggal na mula sa mga dingding at ang mga upuang balat na binili ni Tala ay isa-isang binuhat ng mga tauhan ng bangko palabas ng pinto. Ang bawat kalabog ng mga kagamitang inilalagay sa truck ay tila isang hatol na nagpapaliit sa mundo ni Celine. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Renzo sa gitna ng opisina ng kanilang Human Resources Department. Ang bawat mata ng kanyang mga katrabaho na nakasubaybay sa kanya ay puno ng panghuhusga at lihim na katuwaan. Ang puting sobre na nasa ibabaw ng mesa ay naglalaman ng liham ng pagkakasibak sa kanya sa trabaho dahil sa napatunayang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga pansariling biyahe at luho kasama ang kanyang kabit. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi habang ini-escort siya ng security guard palabas ng gusali. Bitbit ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Ang init ng sikat ng araw sa labas ay tila isang mapanuring titig na naglalantad sa kanyang kahihiyan sa buong mundo. Nang makauwi si Renzo sa bahay ng kanyang ina, sinalubong siya ng isang tagpong hindi niya inakalang makikita. Ang marangyang sala, na dati ay puno ng mga antigo at mamahaling dekorasyon, ay tila isang bungo na wala ng laman. Ang mga pader ay may mga bakas na lamang ng mga painting na ipinagbili na ni Doña Milagros upang may pambayad sa kuryente at pagkain. Nakaupo ang matanda sa isang lumang silya. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng madurog. Ang bawat paghinga nito ay puno ng pait at panunumbat. Kasalanan mo itong lahat, Enzo. Kung hindi mo dinala ang babaeng yan dito, hindi tayo aabot sa ganito. Ang sigaw ni Doña Milagros nang makita si Celine na pumasok sa sala. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Ikaw ang sumira sa maayos na buhay na ibinigay sa amin ni Tala. Ang maskara ng pagiging maamo ni Celine ay tuluyan ng natanggal. Wala na ang malambing na boses at ang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakapamaywang sa harap ng matanda. Huwag niyo akong ituro. Matandang hukluban. Kayo ang kumuha ng pera ni Tala. Kayo ang humiling ng mga mamahaling gamot at alahas. Akala niyo ba hindi ko alam na matagal niyo nang alam ang tungkol sa amin ni Renzo, pero hinayaan niyo lang dahil kailangan niyo ng panggastos? Pare-pareho lang tayong makasalanan dito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang lumapit si Celine sa silid ni Doña Milagros. Habang abala ang matanda sa pag-iyak at pagsumpa, mabilis na kinuha ni Celine ang isang nakatagong sobre sa ilalim ng kutsyon, ang huling natitirang pera mula sa huling alahas na naibenta. Nang lumabas siya, bit-bit na niya ang kanyang maleta. Walang pasintabi siyang naglakad patungo sa pinto. Hindi man lang nilingon si Renzo na nakatulala sa gilid. Aalis na ako. Hindi ko kayang mabuhay sa ganitong karalitaan, ang malamig na wika ni Celine. Sa labas, isang kulay itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Minamaneho ng isang lalaking may edad na tila bagong biktima ng kanyang mga mapanlinlang na luha. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay tila isang huling hininga ng kanilang ugnayan. Naiwan si Renzo na nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakalupasay na sa sahig habang humihikbi. Ang bawat luha nito ay tila isang paalaala ng bawat pagkakamaling ginawa nila. Napatingin si Renzo sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay hinahawakan ni Tala nang may buong pagtitiwala. Naalala niya ang bawat gabi na uuwi siyang pagod at sasalubungin siya ni Tala ng isang mainit na yakap at masarap na hapunan nang walang hinihinging anuman kundi ang kanyang katapatan. Isang matinding panghihinayang ang gumuhit sa kanyang puso. Isang hapdi na mas masakit pa sa anumang sampal. Napagtanto niya na sa kanyang paghahabol sa isang kumikinang na pirasong salamin ay itinapon niya ang isang tunay na diamante
na hinding-hindi na niya muling mahahawakan. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mapang-asar na boses na bumubulong sa kanya na siya ay mag-isa na ngayon. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, mapait na tila lason at lalim na kasing bigat ng dagat. Hanggang kailan niya kailangang magdusa upang mapanatili ng iba ang kanilang marangyang kasinungalingan. Dahan-dahang umabot ang kanyang kamay sa kutsilyong nahulog mula sa tray. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, malamig na kumislap ang talim nito. Wari itahimik na nag-aanyaya sa isang pasyang maaari niyang pagsisihan habang buhay. Naramdaman niya ang isang huling hibla ng pagnanais na bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pag-usig sa babaeng sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan sa gitna ng mga alon. Ang pagsikat ng araw sa Siargao ay tila isang banayad na haplos na naglalayong gisingin ang diwa ni Tala ng may higit na pag-asa. Wala na ang mabigat na pakiramdam na tila may nakadagan sa kanyang dibdib sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata. Sa halip na ang malamig at mapanghusgang tingin ni Doña Milagros, ang sumasalubong sa kanya ay ang mabangong usok ng bagong luto na sinangag at ang masayang pagbati ni Lola Rosa, ang matandang may-ari ng tinitirhan niyang villa na unti-unti nang nagiging parang tunay na ina sa kanya. Sa kusina, pinapanood ni Tala ang bawat galaw ni Lola Rosa. Ang maingat na paghiwa ng luya para sa tinola, ang tunog ng marahang pag-agos ng tubig mula sa gripo, at ang mainit na ngiti na nagmumula sa mga kulubot, ngunit mapagmahal na mga mata nito. Dito, ang pagkalinga ay hindi isang kasunduan na may kapalit na pera, kundi isang likas na daloy ng kabutihang loob na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang hapon, inimbitahan ni Tiago si Tala upang samahan siyang suriin ang isang mabatong bahagi ng isla kung saan itatayo ang bagong wellness pavilion ng resort. Ang bawat hakbang nila sa maputik at madulas na landas ay tila isang pagsubok sa katatagan ng kanilang ugnayan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng basang lupa at mga ligaw na bulaklak na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Habang abala si Tiago sa pagtingin sa kanyang mga blueprint, hindi mapigilan ni Tala na pagmasdan ng lalaki ang konsentrasyon sa kanyang noo, ang paggalaw ng kanyang mga kamay na tila ba bawat linyang ginuguhit niya ay may kalakip na pangarap para sa kaginhawaan ng iba. Sa gitna ng kanilang paglakad, isang maling hakbang sa ibabaw ng isang madulas na bato ang nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Tala. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Tiago na sumalo sa kanya. Iniiwasan siyang bumagsak sa matatalas na bato. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay biglang naglaho, sapat na upang maramdaman ni Tala ang mainit na hininga ng lalaki at ang mabilis na pintig ng sarili niyang puso na tila isang tambol na nagpaparamdam ng buhay sa kanyang namamanhid na pagkatao. Ngunit bago pa man maging mailap ang sitwasyon, dahan-dahang binitiwan ni Tiago ang kanyang braso at lumayo ng isang hakbang. Binibigyan siya ng espasyo na puno ng paggalang. "Pasensya ka na, Tala. Masyadong mapanganib ang daan dito. Sana ay naging mas maingat ako sa pagpili ng ruta." Ang wika ni Tiago, ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig ng gitara na nagbibigay ng katiwasayan. Naupo sila sa isang malaking troso na nakahandusay sa tabing dagat habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Doon, sa ilalim ng kalangitang kulay ube at kahel, nagbukas ng kalooban si Tiago. Ikinuwento niya ang kanyang sariling sugat. Ang isang kasal na natapos sa katahimikan, ang pakiramdam ng pagkabigo bilang isang lalaki, at kung paano siya muling bumangon sa pamamagitan ng paglikha ng mga istruktura na may kaluluwa. Ang bawat salita niya ay tila isang salamin para kay Tala. Isang patunay na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay patungo sa paghilom. Nasanay ako na ang pag-ibig ay isang mabigat na responsibilidad, Tiago, na kailangang ibigay mo ang lahat hanggang sa wala nang matira sa'yo
para lang manatili ang kapayapaan. Ang bulong ni Tala, ang kanyang mga mata, ay nakatuon sa malawak na abot-tanaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Tala. Tugon ni Tiago habang nakatitig sa kanya ng may katapatan. Dapat itong maging parang dagat, malawak, malaya, at nagbibigay ng buhay, hindi kumukuha nito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang munting mitya ng pag-asa na muling nag-aapoy sa loob ng kanyang puso. Napagtanto niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng sarili, kundi ang paghahanap ng isang katuwang na tutulong sa iyong maging buo. Ngunit habang bumabalik sila sa resort, ang pakiramdam ng seguridad ay tila may kasunod na isang malamig na hininga ng panganib. Nang makarating si Tala sa kanyang opisina, napansin niya ang isang maliit na pakete sa ibabaw ng kanyang mesa na hindi naman niya inaasahan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang amoy ng pamilyar at matapang na pabango na nagmula sa loob ng kahon ay agad na nagpabilis sa kanyang kaba. Sa loob ay may isang bote ng gatas at isang maliit na kapirasong papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga anino ng nakaraan na pilit na humahatak sa kanya pabalik sa dilim. Para sa asawa kong nagtatampo, huwag kang mag-alala. Malapit na akong dumating para sunduin ka. Hindi ako papayag na basta mo na lang itapon ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang bawat titik ng sulat kamay ni Renzo ay tila isang babala na ang kanyang pagtakas ay hindi pa tapos. Sa labas, sa may bilihan ng tiket sa pier, isang lalaki na may suot na sombrero ang nagtatanong sa mga lokal tungkol sa kinaroroonan ng financial director ng resort. Ang katahimikan ng Siargao ay tila isang mapanlinlang na tabing, at sa likod nito, ang anino ng nakaraan ay handa ng muling lumitaw upang sirain ang munting kapayapaang pinaghirapan ni Tala na itayo. Ang liwanag ng sikat ng araw sa sandaang silya ng lobby ng resort ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa lahat ng dumi at bahid ng nakaraan. Nakatayo si Tala sa likod ng reception desk. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kahoy hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo ang isang lalaking tila kinuha mula sa isang madilim na gunita. Si Renzo ay mukhang hapo. Ang kanyang dating makinis at mamahaling tuxedo ay napalitan ng isang gusot na t-shirt, at ang kanyang mga mata ay lubog at napaliligiran ng itim na marka ng kawalan ng tulog. Nang makita niya si Tala, agad na lumuhod si Renzo sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Isang pagkilos na nagdulot ng bulungan sa mga turista at empleyadong naroon. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay tila isang desperadong pagsamo na naglalayong kuhanin ang atensyon at awa ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog at ang kanyang boses ay basag habang sinisimulan niya ang kanyang muling pagganap sa papel ng isang biktima. Tala, pakiusap, pakinggan mo ako. Naging bulag lang ako, mahal. Nagkamali ako, pero ngayon alam ko na kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Wala na si Celine. Iniwan niya ako nang mawala ang lahat. Ikaw lang ang kailangan ko. Tala, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako, magsisimula tayo ulit dito sa Siargao. Ang pagsusumamo ni Renzo, ang kanyang mga mata ay pilit na pinatutulo ang luha na dati ay kayang-kayang luhurin ang puso ni Tala. Naramdaman ni Tala ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Tila isang ibong nakakulong na pilit na humihulagpos sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Renzo ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Sinusubukang buhayin ang dating Tala na handang magsakripisyo. Ngunit bago pa man siya muling lamunin ng dilim, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Tiago ay naroon na. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Renzo at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Tala,
Do you want me to call security? Hindi mo kailangang harapin ang taong ito. Ang mahinahong tanong ni Tiago, bagamat bakas sa kanyang tinig, ang pagnanais na protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya. Akmang lalapit si Tiago upang itayo ang nakaluhod na lalaki at ilayo ito. Ngunit itinaas ni Tala ang kanyang kamay upang pigilan ang arkitekto. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Tala. Tiningnan niya si Renzo, hindi nang may galit o pag-ibig, kundi nang may isang malamig na pagkilala sa kung ano talaga ang lalaking nasa harap niya. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang drama. Humakbang siya palapit, sapat lang upang marinig ni Renzo ang bawat titik ng kanyang sasabihin nang walang pag-aalinlangan. Renzo, tumayo ka riyan. Nakakahiya sa mga bisita. At huwag mong gamitin ang salitang mahal dahil kailanman ay hindi mo nalaman ang kahulugan niyan. Nandito ka lang dahil wala na ang perang kinukuha mo sa akin. Dahil iniwan ka ng babaeng mas pinili mo kaysa sa dangal ng pamilya natin. Hindi ako isang rehabilitation center para sa mga lalaking katulad mo na nasisira lang ang buhay kapag wala nang pakinabang sa iba. Umuwi ka na sa Maynila dahil sa islang ito, wala kang makukuha kundi ang katotohanang tapos na tayo. Ang bawat salita ni Tala ay dumaan sa hangin na tila isang matalim na talim. Pinuputol ang huling hibla ng koneksyong nag-uugnay sa kanila. Lumingon si Tala kay Tiago at nagpalitan sila ng isang mabilis na tingin. Sa mga mata ni Tiago, nakita ni Tala ang isang matinding paghanga at respeto. Isang pagkilala na hindi niya kailangan ng isang bayani dahil siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang kaligtasan. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Tiago bago hudyatan ng mga security guard na lumapit at dahan-dahang ilayo ang nagpupumiglas na si Renzo mula sa lobby. Habang hinihila si Renzo palabas, ang kanyang pag-iyak ay biglang napalitan ng isang nakapanindig balahibong katahimikan. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang maliit at matalim na bagay. Isang folding knife na kinuha niya mula sa isang tindahan sa pier. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na hindi basta-basta mamamatay. Kung hindi siya maaaring maging masaya, sisiguraduhin niyang walang sino man ang makakakuha ng kaligayahang ipinagkait sa kanya. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Tala sa kanyang villa. Pagod ang katawan, ngunit malaya ang diwa. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda para sa pagtulog, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa labas. Ang tunog ng mga tuyong sanga na tila tinatapakan ng isang mabigat na hakbang ay umalingaw-ngaw sa paligid ng kanyang bintana. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumapang sa puting kurtina ng kanyang silid, tila isang halimaw na naghihintay ng tamang pagkakataon. Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sino ang nasa labas sa ganitong oras at hanggang saan aabot ang obsesyon ng isang taong wala nang natitirang mawawala? Ang gabi sa Siargao ay binalot ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Tila ang hanging nanggagaling sa dagat ay may dalang babala na hindi kayang bigkasin ng mga alon. Sa loob ng kanyang maliit na opisina sa gilid ng villa, pilit na tinatapos ni Tala ang huling bahagi ng kanyang ulat. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay patuloy na binabasag ng isang kakaibang amoy. Hindi ito ang bango ng mga bulaklak sa hardin o ang alat ng dagat. Ito ay isang matapang at nakasusulasok na amoy ng gasolina na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng kanyang pinto. Kasunod ng amoy ay ang marahang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa labas. Isang tunog na nagpahiwatig na mayroong taong hindi dapat naroon sa ganitong oras. Tumayo si Tala. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino
na may hawak na lalagyan ng likido. Ang kislap ng isang maliit na lighter ay nagliwanag sa mukha ng taong yon. Inilalantad ang mga matang puno ng puot at kawalan ng katinuan. Si Renzo ay naroon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang silaban ang ibinuhos niyang gasolina sa gilid ng estruktura. "Renzo, itigil mo yan!" Ang sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Hindi siya tumakbo palayo. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang pulang tangke ng fire extinguisher na nakasabit sa malapit na pader. Tumingin sa kanya si Renzo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng matinding paghihirap at galit. "Kung hindi ka mapapa sa akin, Tala, walang sinumang pwedeng makinabang sa'yo. Sinira mo ang buhay ko. Wala na akong mukhang maihaharap sa kahit kanino dahil sa ginawa mo." Isang malakas na pagtapon ng lighter ang ginawa ni Renzo patungo sa basang sahig. Ngunit bago pa man ito makalikha ng malaking apoy, mabilis na kumilos si Tala. Hinugot ni Tala ang safety pin ng tangke at itinutok ang hose sa direksyon ni Renzo. At sa maliit na apoy na nagsisimulang sumiklab, ang maputi at makapal na chemical ay bumuga ng malakas mula sa tangke. Tila isang bagyo ng puting abo na bumalot sa buong paligid. Ang malakas na puwersa ng chemical ay tumama kay Renzo, dahilan upang ito ay mapaatras at mawalan ng balanse. Ang katawan ni Renzo ay bumagsak ng mabigat sa matigas na semento. Ang kanyang paningin ay nabulag ng makapal na pulbos at ang kanyang paghinga ay nahirapan sa tindi ng kemikal na bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga mabilis na hakbang ng mga security guard at ang nag-aalalang boses ni Tiago na tumatawag sa pangalan ni Tala. Ang mga matitibay na bisig ni Tiago ay agad na pumalibot sa mga balikat ni Tala. Tinitiyak na ligtas ang babae sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat mabilis na paghinga ni Tala ay unti-unting kumalma sa ilalim ng proteksyon ng lalaking palaging nasa tabi niya. Ang mga security guard ay mabilis na ginapos ang mga kamay ni Renzo na ngayon ay wala ng lakas, kundi ang humikbi at sumigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Bago pa man tuluyang mailayo ng mga pulis si Renzo, humakbang pasulong si Tala. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng kanyang buhay. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring awa. Ang tanging natira ay ang isang malalim at malamig na kapayapaan. "Hindi kita sinira, Renzo." Ang malumanay na wika ni Tala. Ang bawat salita ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababago. Ang bawat desisyon mo, ang bawat kasinungalingan, at ang bawat pagtataksil, iyan ang tunay na sumira sa'yo. Hinayaan ko lang na ang sarili mong mga gawa ang maging salamin ng kung sino ka talaga. Umuwi ka na sa dilim na ikaw rin ang gumawa. Pinanood ni Tala ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay unti-unting naglalaho sa kurbada ng daan. Ang katahimikan ay muling bumalik sa resort, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatatakot. Naramdaman ni Tala ang mainit na haplos ng kamay ni Tiago sa kanyang likuran. Isang pagkilos na nagpahiwatig na tapos na ang lahat ng dambuhalang alon ng kanyang nakaraan. "Nandito ako, Tala. Tapos na ang lahat." Ang bulong ni Tiago, ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapatulog sa lahat ng takot na natitira sa puso ni Tala. Sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Tala na kailangan niyang maging matatag para sa iba. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Siargao, hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan na sa wakas, siya ay tunay na malaya na. Ngunit habang ang isang kabanata ay nagsasara, isang bagong katanungan ang dahan-dahang bumubuo sa kanyang isipan. Handa na ba siyang magtiwala muli sa isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit? O ang mga pilat ng nakaraan ay mananatiling isang hadlang sa pagitan nila ni Tiago?
Ang bawat dahan-dahang pag-alon ng tubig sa dalampasigan ng Siargao ay tila isang malinis na papel na handang sulatan ng bagong simula. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat piraso ng madilim na kahapon ni Tala ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng mga kulay ng pag-asa at katahimikan. Ngunit sa isang mundong maliit, ang mga balita mula sa nakaraan ay sadyang nakahahanap ng paraan upang makarating, gaya ng isang mensaheng ipinadala sa kanya ng isang malayong kamag-anak mula sa Maynila. Sa screen ng kanyang telepono, isang serye ng mga larawan at link ng balita ang tumambad. Ang unang larawan ay nagpakita sa isang matandang babaeng nakaupo sa isang madilim at masikip na silid sa isang paupahan sa gilid ng kalsada. Ang dating makinang nabalat at maayos na ayos ng buhok ni Doña Milagros ay wala na. Ang tanging natira ay ang isang anyong tila isang lantang gulay na napabayaan sa ilalim ng araw. Ayon sa balita, ang lahat ng ari-arian na itinuring niyang korona ay naisama sa pagbawi ng mga bangko dahil sa mga utang ni Renzo. Ngayon, ang babaeng dati ay namumuno sa bawat pagtitipon ay kailangang makipag-unahan sa pagkuha ng rasyon ng pagkain mula sa mga lokal na organisasyon, habang ang mga kapitbahay na dati ay kanyang minaliit, ay binabato siya ng mga mapanuyang salita tungkol sa kanyang pagbagsak. Hindi pa doon natatapos ang bawat pahina ng hatol ng tadhana. Isang maikling balita sa telebisyon ang kumalat sa social media. Si Celine ay nahuli sa isang operasyon ng pulisya matapos mapatunayang sangkot sa isang malaking investment scam na nambibiktima ng mga matatanda. Ang anyo ni Celine sa screen ay malayo sa mapanlinlang na ganda na kanyang ginamit upang akitin si Renzo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay wala nang iniwan kundi ang pait ng pagkatalo. Nabalitaan din ni Tala na bago pa man mahuli si Celine, nakaranas ito ng matinding kahihiyan nang sugurin siya ng mga biktima sa publiko, kung saan ang bawat maskara ng pagiging inosente ay tuluyan ng napunit sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang screen ng telepono ni Tala ay muling nagliwanag nang may isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, sinagot ito ni Tala. Ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong papel. Isang tinig na dati ay puno ng awtoridad, ngunit ngayon ay basag at puno ng pagsamo. Tala, anak, patawarin mo ako. Ang boses ni Doña Milagros ay nangangatog. Ang bawat salita ay may kasamang mabigat na hikbi. Wala na akong matakbuhan. Wala na kaming makain. Ang anak ko ay nasa kulungan at walang sino man ang gustong tumulong sa amin. Pakiusap, kahit kaunti lang, huwag mo kaming pabayaan. Kahit para na lang sa tagal nating pagsasama bilang pamilya. Nakinig si Tala nang walang anumang emosyon na gumuguhit sa kanyang mukha. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis na lumalambot sa bawat patak ng luha, ay nanatiling matatag na parang isang batong nakabaon sa ilalim ng dagat. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya habang ang matandang ito ay tinititigan siya ng may panghahamak. Naalala niya ang bawat sentimo na ibinigay niya para sa luho ng biyenan habang siya mismo ay nagkakasakit sa pagtatrabaho. Ma, o kung ano pa man ang gusto ninyong itawag ko sa inyo, ang boses ni Tala ay kalmado, walang halong galit, ngunit may kasamang pinalidad na tila isang huling hatol. Ang pamilyang sinasabi niyo ay namatay na noong gabing mas pinili ninyong pagtakpan ang kataksilan kaysa sa katotohanan. Ang bawat tulong na ibinigay ko sa inyo ay hindi niyo itinuring na biyaya, kundi isang karapatang abusuhin. Tapos na ang aking tungkulin. Huwag na ninyo akong muling tawagan. Hindi na hinintay ni Tala ang sagot ng matanda. Pinindot niya ang pula sa screen, isang pagkilos na nagdala ng isang matinding katahimikan sa paligid.
Mabilis niyang binuksan ang kanyang contact list at hinarangan ng numero, kasunod ng pagbura sa lahat ng mga lumang mensahe at larawan na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Villafuerte. Sa bawat pagpindot niya sa button na delete, naramdaman ni Tala ang isang hindi maipaliwanag na gaan sa kanyang dibdib. Isang maliit na bilang ng mga file ang nabura sa kanyang telepono, ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa, isang dambuhalang bundok ng hinanakit ang tuluyan ng gumuho. Nakalabas na ang huling bakas ng lason sa kanyang sistema. Tumayo si Tala mula sa kanyang silya at naglakad patungo sa bintana ng kanyang opisina. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na naglalakad sa tabing dagat. Si Tiago ay may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may mga ukit na tila mga dahon ng palma, isang bagay na matagal na nitong ginagawa sa kanyang paggawaan ng karpinterya. Napansin ni Tala ang seryosong anyo ni Tiago habang hawak ang kahon na gawa sa kahoy na yon. Tila ba may itinatago itong lihim na tanging para sa kanya lamang. Ang hangin ng Siargao ay marahang humahalik sa kanyang buhok, nagdadala ng bango ng kalayaan na matagal niyang ipinaglaban. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon kay Tiago at isang katanungan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Ano ang nasa loob ng misteryosong kahon na gawa sa kahoy na yon? At ang kinabukasan bang iniaalok ng lalaking ito ay sapat na upang tuluyan niyang mabuksan ang pintuan ng kanyang puso na matagal nang nakakandado. Ang takip silim sa Siargao ay tila isang obra maestra ng tadhana kung saan ang kalangitan ay naglalaro sa mga kulay ng lila, kahel at ginto. Na tila ba ang kalikasan mismo ay nakikigalak sa pananahimik ng bao. Sa tuktok ng luma at matatag na parola, nakatayo si Tiago, ang kanyang puting polo ay marahang hinahaplos ng hanging nanggagaling sa dagat. Ang kanyang anyo ay tila bahagi na ng tanawin, matibay, payapa, at nagbibigay ng katiwasayan. Nang matanaw niya si Tala na dahan-dahang umaakyat sa mga baitang, isang ngiti na puno ng lalim at katapatan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit si Tala. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mabatong daan ay wala na ang bigat ng pag-aalinlangan. Ang bango ng paligid ay puno ng amoy ng sariwang damo at ang alat ng dagat, isang kombinasyon na nagpaparamdam sa kanya na siya ay gising na mula sa isang mahabang bangungot. Huminto siya sa tapat ni Tiago at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng panganib, kundi tumatanggap na ng liwanag. Salamat sa pagpunta, Tala. Akala ko ay hindi mo na mapagbibigyan ng paanyaya ko. Ang wika ni Tiago, ang kanyang tinig, ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Inabot ni Tiago ang hopgo na matagal na niyang pinaghirapan sa kanyang siyongmok. Ang ukit ng mga dahon ng palma at ang kintab ng kahoy ay nagpapakita ng bawat oras na ginugol niya rito ng may pagmamahal. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang takip ng kahon. Sa loob nito ay walang nagniningning na diamante o gintong singsing na simbolo ng pagmamayari. Sa halip, doon ay nakalagay ang isang maliit at simpleng susi na gawa sa tanso. Ano ito, Tiago? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pananabik. Ito ang susi ng aking workshop, ng aking buhay. Tugon ni Tiago habang hinahawakan ng mga kamay ni Tala ng may labis na pag-iingat. Alam ko ang pinagdaanan mo. Alam ko na ang pag-ibig para sa iyo ay naging kasing kahulugan ng pagsasakripisyo at pagkakabilanggo. Pero gusto kong malaman mo, ang susing ito ay hindi para ikulong ka sa mundong ginawa ko. Ito ay patunay na kahit kailan mo gustong pumasok o kahit kailan mo gustong lumabas para hanapin ang sarili mo, mayroon kang isang ligtas na kanlungan na palaging naghihintay sa iyo. I don't want to own you, Tala. I want to walk beside you. Sa mga sandaling iyon, ang huling pader na nakapaligid sa puso ni Tala ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi
ay hindi na mga luha ng sakit o panghihinayang. Sila ay mga luha ng matinding kagalakan, ang uri ng pag-iyak na dumarating kapag ang isang kaluluwa ay sa wakas ay naramdamang siya ay tunay na nakauwi na. Ang bawat mabilis na paghinga niya ay napalitan ng isang mapayapang ritmo habang tinititigan ang lalaking hindi siya hinihingian ng kapalit para sa kanyang pag-ibig. Salamat, Tiago. Thank you for showing me na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang masakit. Ang bulong ni Tala sa gitna ng kanyang paghikbi. Dahan-dahang inilapit ni Tiago ang kanyang mukha sa mukha ni Tala. Naramdaman ni Tala ang mainit na hininga ng lalaki at ang amoy ng kahoy at dagat na palaging nagpapakalma sa kanya. Sa ilalim ng nagliliyab na kulay ng paglubog ng araw, ang kanilang mga labi ay magkadampi sa isang banayad at matagal na halik. Hindi ito ang halik na puno ng pagkagutom o pag-angkin. Ito ay isang pangako na isinulat sa hangin, isang paglalakbay ng dalawang pusong nagkasugat na ngayon ay sabay na naghihilom. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila nagkakaisa sa iisang himig, habang ang mundo sa paligid nila ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi. Iniwan lamang ang init ng kanilang mga bisig. Nakatayo sila doon ng matagal. Ang ulo ni Tala ay nakasandal sa matatag na dibdib ni Tiago habang pinapanood ang unang bituin na sumibol sa langit. Ngunit sa likod ng perpektong sandaling ito, isang huling anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa isipan ni Tala. Ang kapayapaan ba na natagpuan niya sa piling ni Tiago ay sapat na upang malunod ang lahat ng mga boses ng nakaraan na minsan ay sumigaw sa kanya na siya ay hindi sapat, at habang ang bukas ay dahan-dahang lumalapit. Handa na ba silang dalawa na harapin ang mga hamon ng isang bagong simula na hindi nakabatay sa mga sugat kundi sa isang wagas at malayang pag-ibig? Lumipas ang ilang buwan at ang bawat pagsikat ng araw sa isla ng Siargao ay tila isang banal na basbas sa bagong pagkatao ni Tala. Wala na ang bakas ng kaputlaan sa kanyang mga pisngi. Pinalitan na ito ng isang malusog na kislap mula sa sikat ng araw at ang rurok ng kanyang panloob na kapayapaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang financial director, ang resort ay naging higit pa sa isang destinasyon ng mga turista. Ito ay naging isang modelo ng tagumpay at malasakit, isang lugar kung saan ang bawat sentimo ay may katumbas na halaga ng pagpupunyagi at katapatan. Nakatayo si Tala sa itaas ng balkonahe ng kanyang bagong opisina, pinagmamasdan ang maayos na daloy ng mga operasyon sa ibaba. Ang kanyang bawat desisyon ay hindi na nagmumula sa takot na baka may magalit, kundi sa isang matibay na paninindigan na siya ay sapat at may kakayahan. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Tala ay hindi nasusukat sa mga numero sa kanyang budget report. Sa bawat hapon ng linggo, nagtitipon ng isang maliit na grupo ng mga kababaihan sa lilim ng mga puno ng niyog malapit sa dalampasigan. Ito ang kanyang munting proyekto, isang pundasyon para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kataksilan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Sa gitna ng bilog, nakaupo si Tala hindi bilang isang bida, kundi bilang isang saksi at gabay. Ang kanyang boses ay naging isang matibay na tulay para sa mga taong nawalan na ng pag-asang tumawid sa kabilang panig ng kanilang dusa. Isang hapon, isang babaeng nagngangalang Sofia ang lumapit kay Tala matapos ang kanilang sesyon. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng mga luhang matagal nang kinimkim, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang litrato ng kanyang nasirang pamilya. Ate Tala, thank you for everything. Akala ko talaga katapusan na ng mundo ko nang iwan ako ng asawa ko para sa iba habang wala akong pera. I felt so worthless, parang basura na itinapon lang sa tabi. Ang wika ni Sofia sa gitna ng kanyang paghikbi. Hinawakan ni Tala ang mga kamay ni Sofia
Ang kanyang haplos ay puno ng init at pag-unawa. Sofia, look at me. I was exactly where you are right ngayon. I spent years thinking that my value depended on how much I could give to people who didn't even care for me. Pero mali tayo. You are more than your pain. And you are definitely more than the lies they told you. There is a beautiful life waiting for you, Sophia. You just need to be brave enough to choose yourself for once. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagpawi ng lungkot sa mukha ni Sophia, naramdaman ni Tala ang isang matinding kagalakan na dumadaloy sa kanyang puso. Ito ang kanyang tunay na paghihilom, ang makitang bumabango ng iba mula sa abong katulad ng sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya si Tiago na nakasandal sa isang puno. Pinapanood siya ng may tahimik na paghanga. Walang salitang binitawan ng arkitekto, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman ni Tala na ang lalaking ito ay nakikita ang kanyang tunay na liwanag. Nang sumapit ang gabi, naglalakad si Tala sa dalampasigan, hinahayaan ang malamig na tubig na humalik sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay tila isang pag-ukit ng kanyang sariling kasaysayan. Isang kasaysayang hindi na muling mabubura ng kahit na anong dambuhalang alon ng nakaraan. Siya ay malaya na. Malaya mula sa mga tanikala ng utang na loob, malaya mula sa multo ng kataksilan, at higit sa lahat, malaya mula sa sarili niyang pag-aalinlangan. Subalit habang nakatitig sa malawak at madilim na karagatan, isang huling pagninilay ang bumisita sa kanyang diwa. Ang bawat sugat ba ay sapat nang naghilom upang harapin ang huling hamon ng buhay, ang ganap na pagbubukas ng puso nang walang anumang kalasag? Habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig, napagtanto ni Tala na ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa pagiging malaya, kundi sa kung paano niya gagamitin ang kalayaang yon upang magmahal muli ng walang takot. Ngunit handa na nga ba siya para sa huling hakbang na ito? O mayroon pa ring mga anino sa sulok ng kanyang kaluluwa na naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magparamdam? Ang bawat sinag ng umaga na tumatagos sa mga siwang ng bintana ng villa sa Siargao ay tila isang malambot na kumot ng ginto na bumabalot sa buong silid. Pagmulat ng mga mata ni Tala, ang unang bumati sa kanya ay ang banayad na amoy ng bagong giling na kape at ang halimuyak ng sinangag na may bawang na dahan-dahang pumupuno sa hangin. Walang mabigat na pader ng kaba sa kanyang dibdib. Walang takot na baka may magreklamo sa bawat kilos niya at lalong walang anino ng isang biyenang naghihintay na pagsilbihan. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay magaan na parang isang balahibong tinatangay ng hangin. Pagpasok niya sa kusina, natagpuan niya si Tiago na nakatayo sa harap ng kalan. Ang arkitekto ay nakasuot lamang ng isang simpleng puting t-shirt. Abala sa pag-aayos ng kanilang agahan. Ang bawat kilos ni Tiago ay may kasamang ingat at malasakit. Tila ba ang paghahanda ng pagkain ay isang sining ng pagpapakita ng pag-ibig? Naalala ni Tala ang mga umaga sa Maynila, ang mga umagang kailangan niyang magmadali upang iluto ang lahat ng gusto ni Renzo at Doña Milagros habang pinapakinggan ang kanilang mga panunumbat. Ngunit dito, sa maliit na kusinang ito na puno ng liwanag, ang katahimikan ay hindi nakakabingi kundi nakakaaliw. Lumapit si Tala at dahan-dahang yumakap mula sa likuran ni Tiago. Isandal niya ang kanyang pisngi sa matatag na likod ng lalaki. Ninanamnam ang init na nanggagaling dito at ang amoy ng kakahuyan at alat ng dagat na tila naging personal na bangon na ni Tiago. Naramdaman ni Tala ang marahang pagpapatong ng kamay ni Tiago sa kanyang mga braso, isang haplos na puno ng katiwasayan at pangako. Good morning, mahal. Kanina ka pagising. Ang malambing na tanong ni Tiago habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala.
ang uri ng ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon lang, ang bango kasi ng niluluto mo, hindi ko natiis na hindi bumangon. You know, I'm still not used to this. Someone taking care of me this way. Hinawakan ni Tiago ang mukha ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumusuyod sa buhok ng babae. Then get used to it, Tala. Because for the rest of our lives, hinding-hindi mo na kailangang mag-isa sa bawat agahan. You've given so much of yourself to others before. Ngayon, hayaan mo naman na ikaw ang pagsilbihan. Isang banayad na halik ang idinampi ni Tiago sa noo ni Tala. Isang sagradong sandali na puno ng respeto bago sila magkatitigan ng may lalim na hindi na nangangailangan ng mga salita. Pagkatapos ng kanilang agahan, naglakad ang dalawa sa tabing dagat. Hinubad ni Tala ang kanyang tsinelas at hinayaan ang kanyang mga paa na lumubog sa pino at maputing buhangin. Ang bawat banayad na hampas ng tubig sa kanyang balat ay tila isang paglilinis sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang binabaybay ang dalampasigan. Ang kanilang mga hakbang ay magkasabay sa ritmo ng kalikasan. Tumingin si Tala sa malawak na asul na karagatan at doon ay binalikan niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Naalala niya ang bawat gabing inakala niyang ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Napagtanto niya na sa loob ng 8 taon, naging bilanggo siya ng maling paniniwala na ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya niyang isakripisyo. Ngunit habang tinititigan niya si Tiago, nahanap niya ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging isang dusa. Ito ay dapat na maging isang lakas na nagtutulak sa iyo na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Alam mo, Tiago, ang simula ni Tala. Habang humihinto sila sa tapat ng isang malaking puno ng niyog na nakayuko sa tubig. I used to think that love was about carrying someone else's burden until you break. But being with you, I realized na ang pag-ibig pala ay ang pagkakaroon ng katuwang na hindi papayag na mabali ka. Love is about growth, not just survival. Tumango si Tiago, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. And you grow beautifully, Tala, like a wildflower that survived the storm. Naramdaman ni Tala ang isang matinding bugso ng kaligayahan na tila isang malakas na alon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng obligasyon. Ang bawat paghinga niya ay puno ng kalayaan. Ang kanyang puso ay hindi na isang kuta na punong-puno ng mga sugat, kundi isang bukas na hardin na handang tumanggap ng bagong simula. Hinarap ni Tala ang hangin, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinakinggan ang musika ng isla. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng kataksilan, at ang lahat ng pagtangis ay naging bahagi na lamang ng isang lumang kwento na tapos na niyang basahin. Habang dahan-dahan silang naglalakad pabalik sa villa, isang huling kaisipan ang naiwan sa kanyang puso. Ang kaligayahan ba ay isang destinasyon o isang desisyon na kailangan mong gawin araw-araw? Sa gitna ng payapang isla ng Siargao, natagpuan ni Tala ang kanyang sagot at handa na siyang yakapin ang bukas ng walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng bawat masayang pagtatapos, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at handa na ba ang mundo na hayaan siyang mamuhay ng tuluyan sa liwanag? Ang dagat ng Siargao ay tila isang walang hanggang saksi sa bawat luhang pumatak at bawat ngiting muling sumibol sa puso ni Tala. Sa paglipas ng panahon, ang bawat dambuhalang alon na dati ay tila nagbabantang lulunod sa kanya ay naging banayad na himig na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanilang bahay ni Tiago, pinagmamasdan ang unti-unting paghalik ng buwan sa karagatan. Ang bawat kislap ng bituin sa langit ay tila mga mata ng tadhana na nakangiti sa kanyang tagumpay. Hindi lamang ang tagumpay ng pagbangon sa kahirapan,
kundi ang tagumpay ng muling pagkilala sa sariling halaga. Madalas siyang mapaisip sa naging tadhana ng mga taong dati ay naging lason sa kanyang buhay. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Renzo at ang pagkakalubog sa hirap ni Doña Milagros ay hindi na nagdudulot ng anumang kislap ng katuwaan o puot sa kanyang dibdib. Para kay Tala, ang tunay na hustisya ay hindi nasusukat sa bigat ng parusang tinanggap ng kanyang mga kaaway, kundi sa lawak ng katahimikang natamo niya matapos silang tuluyang burahin sa kanyang sistema. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o paglimot sa mga sugat. Ito ay ang desisyon na hindi nahayaan ang mga sugat na yon na diktahan ang kanyang kinabukasan. Pinatawad ni Tala ang kanyang sarili sa mga taong siya ay naging bulag at doon nagsimula ang kanyang ganap na paglaya. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit si Tiago at ipinatong ang isang mainit na kumot sa kanyang mga balikat. Walang kailangang sabihin dahil ang init ng presensya ng lalaki at ang marahang pagdampi ng kanilang mga balikat ay sapat na upang sagutin ang lahat ng mga katanungan ng kanyang puso. Natagpuan ni Tala ang binyen hindi dahil nakahanap siya ng bagong lalaki, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya sa paraang dati ay inilaan niya sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang pag-ibig ni Tiago ay ang matamis na gantimpala ng tadhana para sa isang pusong tumangging mamatay sa gitna ng bagyo. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kwento ni Tala para sa bawat babaeng nakikinig. Ang iyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kung gaano mo kayang tiisin ang sakit para sa kapakanan ng iba. Ang pagsasakripisyo ay dakila, ngunit ang pagpapabaya sa sariling dangal para sa isang huwad na pamilya ay isang kasalanang hindi mo dapat pasanin. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong kaligayahan. Minsan, ang pag-alis at pag-iwan sa lahat ng iyong pinaghirapan ay hindi isang pagkatalo. Ito ay ang pinakamatapang na hakbang patungo sa iyong muling pagsilang. Habang ang huling liwanag ng parola ay gumagapang sa ibabaw ng madilim na tubig, isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan ang pinakawalan ni Talaa. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na asawa patungo sa isang malayang babae ay ganap na. Wala nang mga anino na nagtatago sa sulok, wala nang mga boses na nagbubulong ng kawalang halaga. Sa piling ni Tiago at sa gitna ng payapang isla ng Siargao, ang buhay ni Tala ay isa ng awit ng pag-asa na hinding-hindi na muling hihinto. Ang lahat ay nasa tamang lugar na at sa wakas, ang kwento ng kanyang dusa ay tuluyan ng naging isang magandang alaala ng kanyang lakas.